Ang Philippine Cobra, isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. At sino mang matuklaw, maaaring mamatay sa loob lang ng 30 minuto. Sa pagsasaka nabubuhay ang 57 taong gulang na si Tatay Ricardo. Noong nakaraang buwan, hindi niya inaasahang dito rin niya makakaharap ang kikitil sa kanyang buhay. Nakikiramay po ako sa inyo. Kayo po yung namatayan. Paano po nangyari na natuklaw siya ng ahas? Nagbabaon po ng tubong gano'n. Hindi niya po napansin na may butas doon. Nakapag-set na po sila ng gamit tapos may kalahati na pong naibaon. Natubigan po siguro yung butas ng ahas. Paglabas, diretso tuklaw naman na po sa paa ng father namin. Tapos nung natuklaw na po siya, hindi niya naman po napansin na natuklaw siya. Dinala ng magkapatid na si Richard at Rex ang kanilang ama sa albularyo. Nung bandang huli, parang ninirevis na rin po siya. Hindi kumapal o naman hindi yung ano niya, paano niya? Yung lang po itong parting paa niyang nakagatan ng ahas. Hindi raw ito ang unang beses na natuklaw ng ahas si Tatay Ricardo. Noong 2004, natuklaw na rin siya, pero nakaligtas. Siguro po yung 20 years ago, dry bite, kaunti lang yung nakuha sa kanya. May ganun po eh. Kumbaga nadaplisan lang, kaunting drop lang yung nakuha sa kanya. Hindi full potential. Agad ring nahuli ng mga residente ang cobra na tumuklaw kay Tatay Ricardo. Nasa pangangalaga ng DNR Nueva Ecija ang cobra. Simula ng 2005, nasa 200 to 300 na ang mga namamatay dahil sa kamandag ng Philippine Cobra ayon sa World Health Organization. Karamihan nagtatrabaho sa palayan. Pinuntahan namin ang palayan kung saan natuklaw si Tatay Ricardo. Kung may mga butas tayo makita dyan, malaki ang chance na meron tayong makita mga ahas dito. Either sawa o cobra. Nadiskubre namin kung bakit naging agresibo ang cobra. Oo, dyan mismo doon sa lugar. So may mga nakapagsabi kasi sa amin na hinukay nila yung butas kung saan ang galing o sinususpecha nila kung saan ang galing yung cobra na nakakagat kay Tatay Ricky, no? At may mga nakuha silang mga itlog. Hindi namin alam kung ano na nangyari doon sa itlog. And only to find out that today, pagbalik namin dito, nandito pa yung ilan sa mga itlog. So they laid several eggs in a clutch. And they are more protective and more aggressive kung sakaling may mga itlog na binabantayan yung cobra. Ang Philippine Cobra na ito, itinawag ng isang residente ng DNR accredited rescuer na si Jerny. Nakakapag-rescue daw siya ng nasa 10 ahas kada buwan. Diyan yung lagyanan. Ito, saan mo ito nakuha? Ito po, Doc, na-rescue ko po kahapon sa Rizal Nueva Ecija. Meron magkasama to. Apo, ito po yung nanay. Ayan po yung mga eggs niya. Ang mga kobrang kakaitlog lang, mas agresibo lalo na kung binabantayan ang kanilang itlog. Dahil maliksi at walang sugat ang mga kobra, maaari pang maibalik sila sa wild. Ang mga kobra kahit makamandag nagsisilbing tagakain ng mga peste sa palayan gaya ng mga daga. Kung hindi threatened, hindi umaatake ang mga kobra at kusang lumalayo sa tao o ibang predator. Meron naman po tayong identified na area na pinagre-releasean po natin ng mga katulad ng ganito sa sa watershed area ng Pantabangan po. Bali, doon po talaga nakamuha ang area na pwede siyang pag-releasean.
Randy. Mag-blend in siya easily dito sa lupa eh. Kaya si tatay hindi talaga nakita. Found you. I got you. Yes. Oh, mahaba din. Grabe ang ano dito. Tingnan mo ang ligsay, oh. Look at that. Look at how muscular, how robust yung kanyang ano, yung kanyang katawan, no? Oh. Maliit lang ng konti doon sa una nating ni-release. Yan, oh. Bigat. Mabigat. Grabe, ang laki nito. Tsaka siguro tansya ko mga around 4 feet ang haba. Yeah, and ng itlog slightly lighter colored dun sa first na snake na nakuha natin. More slender, more agile, at saka mas mabangis din ang datingan niya eh. Kanina yung kinuha ko kasi yung snake. Nakita ko parang nag-spray. Akala ko hindi naman umabot sa akin, but upon close examination dito sa aking face shield, may mga spray dito eh. It's from the outside. Ang dami. So it's a good thing that I was wearing this. Ang nangyari kay Tatay Ricardo, walang may gusto. Dahil sa bilin ng ama, natanggap ng kanyang pamilya ang nangyari. Po yung bilin ng father namin na pag, di ba mo natuklaw siya, wag na wag niyong gagalawin yung ahas, wag na wag niyong huhulihin, wag na wag niyong sasaktan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.